Noong unang panahon, ayon sa alamat, ang Pulong Mindanao ay wala nang ni kahit munting kapatagan. Pawang kabundukan ang tinatahanan ng maraming tao'y dooy namumuhay. Maligaya sila sapagkat sagana sa likas na yaman, subalit ang lagim ay biglang dumating sa kanila na dati payapa. 4 na halimaw ang kanilang kinakatakutan. Una ay si Kurita na maraming paa at ganid na hayop, pagkat sa pagkain kahit 5 tao ay kayang ubusin. Ang bundok matumtum ay tinitirhan naman ng isang halimaw na may mukhang tao na nakakatakot kung ito'y mamasdan. Ang sinumang taong kanyang mahuli, agad nilalapa at ang laman nito ay kanyang kinakain na walang anuman. Ang ikatlo ay si Panaibong Malaki. Pag ito'y lumipad, ang bundok ng Bita ay napadilim ng kanyang mga pakpak. Ang lahat ng tao ay sa kuweba tumatahan upang makaligtas sa salot ng itong may matang malinaw at kukong matalas. Ang bundok Korayang na tahanan ng maraming tao ay pinapalagim ng isang ibon na may 7 ulo. Walang makaligtas sa bagsik ng kanyang matalas na kuko pagkat kanyang natatanaw ang lahat ng tao. Ang kalagim-lagim na kinasapitan ng Pulong Mindanao ay nagdulot ng lungkot sa madaming bayan at kaharian. Si Indarapatra na haring mabait, dakila at marangal ay agad na nag-utos sa kanyang kapatid na prinsipeng mahal. Prinsipe Suleiman, ako'y nagsusumamo na iyong iligtas ang maraming taong nangangailangan ng tulong mo't habag. O mahal na hari na aking kapatid, ngayon din ako'y tutungo at maghihiganti sa mga halimaw gamit ang talim ng tabak. Binigyan ng isang singsing at espada ang kanyang kapatid upang sandatahin sa pakikibaka. Kanyang isinabit sa munting bintana ang isang halaman, sabay wika ng, Ang halamang ito ang magsasabi ng iyong nasapit. Nang siya ang dumating sa tuktok ng bundok na pinaghaharian nitong si Kurita. Siya ay nagmasid at kanyang nakita ang maraming nayon na walang kahit isang taong tumatahan. Ikaw na mabangis na hayop, magbabayad ka. Yun ang kanyang wika. Hindi pa nagtatagal ang kanyang sinabi, nagimbal ang bundok at biglang lumabas itong si Kurita na sa puso'y may puot. Sila ay nagbaka at hindi tumigil hanggang malagot ang hininga nitong si Kurita na sa lupa ay salo. Ngayon din ay lumabas nang ikaw ay mamatay. Noon din ay nahawi ang maraming puno sa gilid ng bundok. At ilang saglit pa'y nagharap silang puso'y nagpupuyos. Si Sulaiman ay may hawak na tabak na pinag-uunos. Ang kay Tarabusaw na sandata naman ay sangampang hamaklos at sa paghahamok ng dalawang iyon. Sa tapang ng mandirigma, ang ganid na hayop sa malaking pagod ay napahandusay. Ang taktang oras mo ngayon dumating na. Sigaw ni Sulaiman sabay saksak ng kanyang sandata sa puso ng halimaw. Noon din ay nilipad ni Sulaiman ang bundok ng Bita. Siya ay nanlumo sapagkat ang tahanan sa tao ay ulila. Ilang sandali pa ay biglang nandilim gayong maaga pa at kanyang napagtanto na ang kalabang ibon ay dumarating na. Siya ay lumundag at kanyang tinaga ang pakpak ng ibon at siya rin ang simang palad na bagsakan niya. Sa bigat ng pakpak, ang katawan niya ay sa lupa bumaon. Kaya't si Sulaiman noon ay nilibing ng walang kabaon. Ang kasawiang ito'y ay angad na batid ng hari, pagkat ang halamang nooy din ay nalanta at sangay na bahay. Siya ay patay na. Ang sigaw ng kanyang namumutlang labi. Ang kamatayan mo ay ipaghihiganti
buhay man ay masawi. Nang siya ay dumating ay kanyang binuhat ang pakpak ng ibon. Ang katawang pipe ay kanyang namalas. Nahabag sa kanya ang kanyang bathala. Biglang nagliwanag ang paligid. Ilang saglit pa ay nakita niya ang tubig na lunas. Kanyang ibinuhos ang tubig na iyon sa bangkay at laking himala ang kanyang kapatid, dagling na buhay. Sila ay nagyakap sa gitna ng galak at ng katuwaan, saka pinauwi ni Indarapatra si Sulaiman sa kanilang bayan. Sa bundok ng Kurayan, kanyang sinapit ay agad na hinanap ang ibon sa tao'y nagbibigay lagim at nagpapahirap. Dumating ang ibong may 7 ulo at kukong matatalas. Subalit, ang kalis ni Indarapatra ay nagwagi. Sa wakas, sa kanyang tagumpay, may isang diwatang bumating magalang. Salamat sa iyo, butihing bayani, naubod ng tapang. Kaming mga labi ng ibong gahaman, ngayoy mabubuhay. Kanyang namalas na maraming taong nagdiriwang. Nabihag ang puso ng hari sa ganda ng mutya. Kaya't sa naroon ay kanyang hiniling na lakip na sumpa na sila'y ikasal. Noon din, binukod ng adhika ang kanilang puso. Mabuhay ang hari! Ang tubig ng dagat ay tila hinigop sa ilalim at muling lumitaw. Ang lawak ng lupang pawang kapatagan, si Indarapatra ay hindi na bumalik sa sariling bayan at dito naghari sa mayamang lupa ng Pulong Mindanao.